Okay. Good morning. Good morning sa lahat. This is Justin Talk News PH. Magandang umaga din sa mga nanonood natin sa ibang bansa kung meron man at dito sa ating bansang Pilipinas. At bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti. Paki-press naman yung like at paki-share ng video na ito. Kung gusto niyo itong video na to, paki-share sa mga kaibigan natin. And then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, if you're new to this channel, please subscribe. Paki-subscribe naman para umangat naman ng konti ang ating subscription. So, marami tayong pag-usapan ngayong umaga na to. Maraming naganap kahapon. At isa na dito yung White Ribbon Rally daw. Na para sa akin, hindi White Ribbon, Whitewash Rally. Whitewash yun. Wina-whitewash nila yung korupsyon. Tinatago nila yung korupsyon na nagdudumilat sa mga mata ng mamamayang Pilipino. At pangalawang topic na i-discuss natin, yung desperate move ng mga prosecution at mismong si Senate President na si Gatchalian at ang mga senador. Desperado na sila dahil alam nila na wala talagang kalatoy-latoy, walang ebidensya itong mga impeachment charges dyan sa impeachment trial ni VP Inday Sara. So pag-usapan natin yan. And of course, pag-usapan din natin yung mga samot-saring mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran dito sa ating bansa. Kung meron tayo may dagdag na mga balita para sa inyo, para kayo ay maging updated at para kayo ma-updated talaga, pindutin ninyo yung notification bell dito sa Justin Talk News PH. At kung meron tayong bagong broadcast or podcast, ma-notify ka agad kayo. So ulitin ko lang ang paglambing sa inyo, paki-press naman yung like para dumami naman ng konti ang natin viewers na ilang lang sa kamay. Okay lang yan, basta patuloy tayo magpahayag ng ating naramdaman, sentimento at mga opinion sa mga bagay-bagay na nangyari sa ating bayan. So una nating i-discuss itong rally na nangyari kahapon. Marami nagsabi na nadideceive daw yung DDS. Hindi naman totoo yun. Alam naman lahat kung sino ang namumuno dyan, sa sino ang nag-organize ng rally na yan, na yung simbahan at ang makakaliwang grupo. So alam na natin kung anong intensyon ng mga yan. At nangyari na yan doon sa trillion piso march na pinamunuan ni Kikudi, na apo ni Cory Aquino. So alam na natin kung anong karakas na mga yan. At yung mga nagpunta doon na mga DDS, taga UPI, sina Mike Defensor, nagpunta doon para naman ang kanilang intensyon na susuporta sa anti-corruption drive in general. Pero hindi yung mismong grupo na nag-organize ng rally na yan. Susuportahan mo ba yung gustong ipa-impeach si VP Inday Sara? Susuportahan mo ba yung malitagang? Di ba? Yung susuportahan yan. Kaya kalukuhan yung sinisigaw nila na papananagutin si VP Inday Sara. At si BBM tinuligsa din nila. Pero ayaw naman nilang sabihin na kailangan bumaba na si Bangag. Dapat sabihin nila yan. At dapat pangalanan nila kung sino yung mga tao na involved sa korupsyon. Sinong mastermind, dapat yun ang sasabihin na lagi namang sinasabi natin dito sa side ng mga VP Sara supporter o Duterte supporter. Na-identify na natin through sa napakaraming witnesses, na isa na rito yung mga Marines, si Staff Sergeant Butisa ng Marines at ang mga Diskaya. Ang daming nagsasabi kung sino ba talaga ang mastermind, kasama na sa Saldico. Ba't ayaw nila sabihin kung sinong involved dyan sa nakawan ng
pundo sa flood control. Kasi mga kasama nila, nandoon si Franz Castro, oh, ah, yung child trafficker o child, ano ba yan? Yun ang totoong child trafficker kasi convicted na yan, nakaapila lang yung kaso niya. Nandoon si Nabrusas, o di ba, mga hinatira ng malita yan. O si Raul Manuel, nakatanggap ng mga pera yan. O si Laila de Lima. Oh. Bakit sasama ka sa mga ganyang rally? Tawa lang yun na nagrally sila doon sa may kalagitnaan ng White Plains, yung mga DDS, at sinisigaw nila yung Duterte ang suporta, ang totoo nilang sinusuportahan. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya kahunghangan yung sasama ka sa rally na yan. Ay nagsalita pa nga si Mike Defensor regarding sa minensyon din niya yung mga kasong sinampa ni Matubag. Sabi niya matubag eh. Hindi matibag, matubag. Hindi daw niya maintindihan kung anong mga kaso ang sinasampa. Tinatanong siya ng media, hindi naman nalilito rin yung media kung anong mga kaso. Kaya sabi ni Mike Defensor, tanungin niyo si Matibag kung ano bang kaso ang sinasampa niya, dahil malabo eh. Ngayon, hindi natin i-discuss yan kasi madali naman pasubalian yung mga charges ni napaka-amateur na yun. Kung pag-usapan yan sa mga matitinong abogado, madaling i-debunk yan. Walang saysay yung mga sinampan niyang kaso against Mike Arroyo, yung plunder. Paano maging plunder yung private na pera na binibigay? Na allowed naman yan sa Comelec rules na pwede ka mag-donate. Hindi talaga maging plunder yan. So hindi yan na ang pag-uusapan natin. Itong whitewash rally na sponsored by the Catholic Church, kasi nandoon si Tindero, di ba, bishop yan. Mga yan, mga anong tawag yan? Theology. Ano bang theology? Na ginagamit sa mga South American mga dissidents doon sa Nicaragua. Yun sila, nasa simbahan, pero they are fighting against the government. Pero in this case, hindi naman sila fighting against the government, they are conniving with the government. Di ba? Ganyan naman ang simbahan natin eh. Lalo na ngayon, kitang-kita naman, nahawak sila ng mga oligarch. Halos lahat na mga bishop dyan, tumatanggap rin yan eh sa mga mga oligarko, mga simbahan natin. Lalo na yung Katoliko. Yung Katoliko, I'm talking about, ako Katolik ako, pero alam ko naging issue pa nga nung kapanahunan ni Iraq niya na Gloria, na buhay pa si Cardinal Asin, na may question doon, may tanong sa mga galing sa mga Catholic people kung tatanggapin ba yung pira galing sa waiting. Anong sabi ni Cardinal Sin? Tatanggapin. Di ba? Nakikita natin ang values din minsan ng morality, values ng ating simbahan. Taliwas doon sa kanyang teaching, Christian teaching, na hindi mo ikundun dapat ang sugal. Bakit tatanggapin mo yung pira galing sa sugal? Si Cardinal Sin nagsasalita, kaya di ba? Pikit mata na lang yung ibang obispo. Anong nangyari doon sa kapanahonan ni Gloria na nakatanggap sila ng mga pajero, yung mga pare, 4x4 pa. Dahil daw nagpastoral sila, services doon sa mga malalayong lugar. Maniniwala ka ba na ganyan ang ginawa nila? Nasa kumbento lang yan. Nakiki-rundown doon sa mga magagandang mga member ng kanilang choir, yung mga nagsiserve, mga church server, yung mga pare na yan. Di ba? Iba niya, sa pagka ngayon, mahina na yung Fortuner na meron yung mga yan. Kadalasan yan, mga SUV ang sasakyan din. Kikita mo. Kaya, sasama ka dyan sa, puro kaplastikan kasi yung simbahan natin. Ngayon, alam nila na sino ang kurap, kumakampi pa sila. Nung kapanahonan ni Marcos Sr., talagang isa sila sa lumalaban dyan. Mga pare. Mga pare lumalaban. At
nangyayari. Meron ding mga pare na nakakulong nung kapanahon na ni Marcos. Pero ngayon baliktad dahil nga sa kinang ng salapi at sa bigat ng malitang binibigay sa kanila na hindi na nila mabubuhat. Kaya ganyan sila, yung mga simbahan natin, lalo na itong Catholic Church na to. Ngayon, nag-organize sila niyan. Anti-corruption daw sila. Hindi naman nila may mention na si BBM ang mastermind, di ba? Ano bang klarong-klaro naman yung sinabi ng mga brave 22 Marines? Kasi nadagdagan ng ilan ba yun? 7 o 8 na nadagdag sa 14, so 22. Grade 22 na ngayon. Ang isa, ano daw yun, fearless 22. Yung nagsabi na talagang hinatid nila doon sa bahay ni Sandro Marcos, ni BBM, yung malita ng pera. Hindi lang nakuha ng picture dahil ayaw doon ni Saldico na kukunan ng picture, at saka malamang si Sandro Marcos. So nakita natin, ba't hindi ma-mention sa rally na yan? So, bina-whitewash lang ninyo yung mga kabataan na bagong recruit, na mga komunista, bagong recruit sa mga eskwelahan, na hindi naman ginamit ni Angara ang kanyang intelligence fund, confidential fund. Sana napupunta, nagkaroon ng mass shooting sa Tacloban. Wala kang ginagawa Angara. Hindi nagbibigay ng security. Isipin mo, pumasok may baril, kung may security guard yun, makikita ka agad. Or mayroong metal detector, malalaman. Di ba? Yun ang wala sa eskwelahan eh. Kaya pwedeng pumasok ng mga estudyante na may dalang baril. Ngayon, ito nga ang nangyari dyan sa rally na yan. Walang mention kung sino mga hindi nga ma-mention dahil kasama nila eh. Kasama niya mga makakaliwa na dyan, yung mga recruit, mga bagong recruit ng Kabataan Party List na yan. Maya dalhin na yan sa bundok at maka-encuentro yan ng mga ranger, ubos yan tulad na nangyari sa Negros. 20 ang patay, may babae, mga babae pa, mga estudyante daw, matatalino, paano mga matalino yan na sumama dyan sa makakaliwang grupo. Walang ibang ginagawa kung hindi extortion, hindi na ideology ang pinaglalaban yan. Di ideology ni Marx saka ni Lenin, ni Mao. Kasi mga naniwala ni Mao ngayon, malaking kapitalista na. Sinasabi nila na long march communism is a long march to democracy. Long march, bumalik sa demokrasya. Kita mo ngayon, ang daming mayayamang Chinese. One of the most numbers of millionaires, billionaires pa yung iba. Second to India lang yata ang China, mga bagong billionaire. Kita mo ang pamumuhay nila ngayon, masagana sila, di ba? Ngayon, ito na nga, yung mga recruit na yan, talagang pilit nila. Ito si Akbayan, si Rizal Ontiveros, pilit nila, tatakbo siyang presidente eh. Kaya ang kasama diyan sa whitewash rally na yan, whitewash ribbon rally, na pinamumunuan nga ng simbahan. Sino ba yung mga kasama? Yung biktima yung nawalis ng NTF-ELCAC ni BP Inday Sara, ni Eric Siles at saka si Loren Badoy, mga undersecretary dyan sa NTF-ELCAC, dahil nga sa mga programang ginawa na ni BP Inday Sara at ni President Duterte, na hindi lang military ang approach, kung hindi development approach sa mga far-flung mga barangay natin, mga last mile barangay. Lagyan mo ng eskwelahan, patubig, lagyan mo ng kalsada, lagyan mo ng kunting negosyo, o mga NGO pwede magpunta doon para gagawa ng mga kabuhayan, ang agriculture, i-uplift. O ganyan ang ginawa ng pamahalaan ni President Duterte na hindi na ginagawa ng administrasyon na to. Nakikita natin. Mag-aapat na taon, walang proyekto. Ano bang proyekto niya? Yung rehabilitation ng EDSA, yung asfalto, na inaasfalto yung mga na pag-ulan. Ito pagdating ng ulan, butas-butas lalo yan.
Mga in-asfalto nyo yun, sa yan ba ang rehab? Yan ang project ni BBM? Despite the fact na 17.8 trillion ang kanyang budget. Sana yung pera na yan. Walang major project. Kinaltasan pa ng mga yung overseas funded project natin tulad ng subway, tulad itong napakagandang project ni President Duterte na North-South Railway, Commuter Railway. Na ibig sabihin, kung galing ka ng Clark, pupunta, taga Kalamba ka, diretso ka, train lang sa sakyan mo. Hindi na kailangan sa sa NAIA, sakay ka sa Clark. Galing ka ng lagay natin Laguna. Instead na sa NAIA ka, sa Clark ka sasakay. O darating ang panahon kung magbukas yung New Manila International Airport, hindi naman yan madadaanan pero malapit lang sa daanan ng North-South Commuter Railway yan. At magkaroon din naman ng MRT dyan, papunta dyan sa may Bulacan, yung New Manila International Airport na hinahadlangan nga ni BBM ang pagdevelop ng kanyang industrial side o yung commercial side ng development na yan dahil hindi sila nakakomisyon dyan eh. Gusto nila, biniton niya yan yung magkaroon ng mga tawag nito estate. O, ibig sabihin yung tayo ng mga mga pabrika. Mga warehouses na malalaki. Yung part niyan pinigilan. Kasi hindi sila naka-commission diyan eh. Gusto nila magkaroon ng ibang papasok na mga investor. I don't know kung sinong pumasok na kausap ng San Miguel para matuloy yan. Ngayon, ito nga, yung whitewash na yan, rally, kitang-kita natin. Talagang naramdaman ng komunista ang sakit. Kaya talagang galit na galit sila kay BP Inday Sara. At ang akbayan, they are wishing na ito si image ni Risa Hontiveros sa taas. Wala ng pag-asa yan. Kahit anong gagawin yan. Mapapil ka pa dyan sa kaso ng mass shooting dyan sa Tacloban. Pumupunta sa German Embassy. Si Raul. Ano ang makukuha? Susunod ba sa iyo? Yung tao, hindi naman ganyan ka diktador ang bansang Germany na kung ang tao, wala ka ng karapatan talaga dahil citizen naman siya ng Germany, hindi naman yan covered ng ating batas. So, bakit pupunta ka pa ng embassy para i-request na padaluhin dito sa hearing mo para sumikat ka? Ganyan. After nung kay Maurilio, maraming dinimanda mo doon, nagpapakita ng picture na nagsasabi na bayad daw siya doon sa hearing kay Pastor Kibuloy. Di ba? So ngayon, yun ang nangyayari ngayon. Yun ang ginagawa nila. Ito, part doon sa move. Dito sa second topic natin. Itong simula ito ng kanilang desperate move. Desperado na yung mga yan. Ang prosecution, mismong Senado, gumagawa na sila ng script eh. Sa tulong ng simbahan ng Catholic Church na yan, natin. Hindi na naman natin kagatin. Lalabanan natin ang lalabanan yung mga yan. Hindi nyo kaya si BP Inday Sara. Hindi kaya ninyo patutumbahin si BP Inday Sara. Matatag, matibay si BP Inday Sara. Ako naman sasabi niyan. Bakit? So pupunta tayo sa second topic natin. Ito yung second topic natin. Desperado na nga itong mga prosecution. Malacanang, desperado na rin. At itong si Gatchalian. Anong ginawa nila? Anong gagawin nila? Anong script ang gagawin nila? Kitang-kita na natin. Ito, unahin natin dito sa Senado. Nagsalita si Gatchalian na talagang magtatagal ang hearing na yan. So, siya na siguro ang presiding officer. Hindi naman talaga, wala naman talaga sa Constitution na ibang tao ang magdala ng presiding officer sa isang impeachment trial involving a vice president. Kailangan ang Senate President yan. Kasi pag presidente, yung Chief Justice ng Supreme Court.
Hindi mo pwedeng mag-apuhin ka. Hindi pwede yan. Illegal yung ginagawa ninyo. At insulto yung kay Win Gatchalian. Hindi mo ba kaya? Mag-preside ka lang naman. Di ba? O, dapat si Win Gatchalian talaga ang magiging. Hindi man ibig sabihin na pabor ako dyan. Gusto ko rin si Win Gatchalian. Dahil may duda ako dito kay kay Escudero. Baka babawi ito. Kasama na ito sa kasama ito sa usapan sa paglipat niya na hindi ituloy yung kaso at lutuin din yung impeachment trial na yan. Kasi noon hindi siya pumayag, siniled niya. In-storage niya yung nung impeachment case ni BP Inday Sara nung una. Baka ngayon iba naman ang gagawin niya. Papapil naman siya sa mga nilisa. So, delikado. Tama na lang yan na si Win Gatchalian. Yan naman ang legal. So, ano bang script ni Win Gatchalian? So, mang-ayon siya sa prosecutor na magtatagal talaga yan. Ang estimate nila, 7, 8, 9 months. Ngayon, meron din akong komento dyan. Para sa akin, maganda yung ginawa nyo. 7 to 8 or 9 months. Probably mga March matatapos yan. Magbigay sila, magbutuhan na sila dyan for conviction. So, ang plano talaga ng administrasyon na ituloy itong mga kaso ng mga senador para mabawasan at ma-expel dyan sa Senado. Yan ang target nila, kaya habaan. Kausap nila si Remulla dyan, habaan nila yung ang trial na yan sa impeachment case ni Inday Sara. At that time, marami na nalaglag na mga senador. Kasi kung pilitin lang ngayon kagad, buo pa yung 9. So, gusto lang bawasan yung 9 or 10. 10 sila kasama na si Jinggoy. So, hindi talaga at masunod yung 16. The only way is to expel them. To expel yung mga senator. So, sinong pwedeng expel? Si Jinggoy. Gagawa ng move sila na i-expel dahil may kaso. Kailangan tanggalan ng pagka-senador. Tanggalin sa pagka-senador. Si Bato, pwede nilang i-expel. Expel yan para hindi na talaga ma-count as senator. Wala na silang karapatan na maging senator kung ma-expel na. So, bababa ng bilang dyan. At si Bongo, ganyan ang gagawin nila dyan. Isa-isahin. Kasi kung mabilis naman ang gagawin nilang hearing, hindi pa nila magagawa yan. Hindi naman basta-basta mag-expel ng isang senador. Matagal na proseso yan. At kailangan din ng 2/3 na boboto dyan. Kung ibaba nila yan, unti-unti nilang ibaba, at ibaba yung denominator, ibig sabihin yung basis nila sa numero ng 2/3, pwede nilang magagawa yan. Kaya yan ang sa tingin nila, kaya nilang gagawin. At para sa akin, napakahirap niyan. Long shot yan, long shot. Mahirap gagawin yan. At kailangan ibubuking natin along the way. Tulad itong nangyari kina Escudero at kay Villanueva. Alam naman natin kung ano ba talagang nangyari, bakit lumipat sila. So yun ang intention nila. Ngayon, meron din yung pag masyadong mahaba. Nagsasabi sina Erwin Tulfo na meron daw attempt na i-delay daw yan. Nakikita mo yung script. At si Lacson, nag-worried siya, nag-alala, bakit daw baka patagalin daw yung hearing na yan, trial na yan sa impeachment. Makikita mo conflicting yung mga statement nila. Nagdadrama lang itong dalawa para naman hindi sila masisi. Sabi nga namin na i-delay, may intention na i-delay yan ng iba So ang pinatungkulan niya yung minority, Senator Cayetano, minority leader. Yan ang pinatungkulan niya na silang may dahilan. Pero sa totoo, talagang sadya na patagalin nila yan. So, meron pang reason bakit
So yun ang drama na ginawa ni Lacson at saka ni Erwin Tulfo. Na kunwari ayaw nila na magtagal. But at the same time, iba naman ang sinasabi ni Sherwin Gatchalian. Anong sinasabi? Na abutin ng ganyang katagal. Ngayon, anong disadvantage niya na matagal? Posible na magdesisyon tulad ng unang impeachment trial case ni BP Inday Sara. Kailan ba nagbigay ng decision ang Supreme Court? January 27 or 25 nagbigay ng decision na laban sa Constitution yung pinail na unang impeachment case against BP Inday Sara. Kung lalabas yun, wala lahat ng effort nila. Ka-effort nila, wala lahat. Kaya in a turmoil ang kanilang pag-iisip kung ano bang gagawin. So, kahit na ganyan sila parang ano yung nasa isip nila, pero naguguluhan yung mga yan. Ang ginagawa, kahit Malacanang, desperate na yan sa gagawin. Kasi parang imposibleng si BP Inday Sara i-impeach. Hindi nila malaman kung anong gagawin. Itutuloy ba itong Constituent Assembly? Palitan yung Constitution, magkaroon ng term extension, or tutuloy sila doon sa eleksyon. Lahat na yan inasikaso nila, pinaghandaan nila. Dapat yan naman ang paghandaan din natin. Ngayon, ano bang intention din ng nila Dilima, Luestro, yung ibang makakaliwa dyan, sina Raul Manuel, sina Brosas, sina Ko, mga akbayan, sina Sil Jokno. Ang intensyon talaga nila dyan, nagagawa sila ng bagay tulad ng ginawa nila noon ng mga dilawan, kay Manny Villar, kay Binay. Kung gagawin niyo yan, parang suntok sa buwan yung ginawa ninyo. Kasi iba ang sitwasyon between Binay and Villar and BP Inday Sara. Unang-una, ito na lang. Si Binay hindi binoto ng 32 million. Si Villar hindi din binoto ng 32 million voters in an election. So nakikita ninyo ang diferensya. Kung gaano kalaki, gaano ka-massive ang suporta ng taong bayan kay BP Inday Sara. At yan, hindi nabubuwag. Buo yan, dumarami pa. Kasi ang estimated base ni BP Inday Sara ngayon, hindi lang 32 million, it's around 40 million as of now. As represented doon sa mga surveys, sa percentages. Ang estimate hindi na 32 million, it's around 40 million na. Kasi kung ang voter na registered sa Comelec right now is around 65 million, kalahati niyan is 32,500 kung 65 million. So that's 50% na. So you can imagine kung abot ng 40 million yan. So more than 60 million ang 60%. What I mean is 60%. Kung 40 million na ang supporter, ang base ni BP Inday Sara, napaka-solid na base yan. That is manifested by the rates na nakukuha ni BP Inday Sara sa Mindanao at sa Visayas at dito sa NCR at Balance Luzon. At ito nga, tinatarget na ngayon ng PDP Laban at mga supporters ng BP Inday Sara na mag-focus dito sa mahinang area, ang Balance Luzon, which is napakalaking pag-asa na talagang tataas pa. So talagang mababaon kayo with those percentages. So ibig sabihin, kung 50 yan, around 58 to 60% na nakukuha ni Inday Sara. So paano kayo mananalo niyan? Kahit sino pa dyan. At matatalino yung ibang kandidato tulad ni Leni Robredo, nakikita no chance ka talaga na mananalo. Si Rapi Tulfo, kahit na sinasabi niya, hindi natin malalaman kung totoo o hindi, na hindi talaga siya tatakbo. Nakikita nila kahit anong gagawin ninyo na pag-demolish kay BP Inday Sara, pag-demonize kay BP Inday Sara, kung anong ginagawa ninyo, hindi niyo mapatinag dahil established na ang mass base na mga voters ni BP Inday Sara ang support
It's around 40 million na ngayon. So around 58 to 60% of the voter population ng ating bansa. Matitibag ba ninyo yan? Sa gagawin yung impeachment sa paninira. Alam na namin na lahat ng ginagawa nyo purely paninira na hindi naman umipekto sa mga supporters. I'm talking about the supporters. Hindi na ako gamit ng taong bayan. Pero dapat naman ang taong bayan doon sa plurality. Ang plural niyan, ang marami ang supporters ng BP Inday Sara. So yun ang taong bayan na sinasabi ng mga magkakaliwa. At yung wala namang suporta, taong bayan daw. Si Rizal Ontiveros, mahilig gumamit ng taong bayan. Wala ka namang supporter 1% ka nga lang Paano mo masabi na sinusuportahan ka ng taong bayan ng mga komunista na nasa akbayan party list mo? So, ganyan ang analysis. Kaya yung ibang mga DDS, kalma lang kayo. Kahit anong gagawin ng mga yan, hindi sila maobra sa present situation ni BP Inday Sara ngayon na napakasolid, matatag, matibay. Parang simento, matatag at matibay, matigas. Yan ang nangyari kay BP Inday Sara. Kaya gagawa man sila ng hakbang na ganyan, paninira tulad ng ginawa nila kay Jojo Binay na lang. Walang mas base si Jojo Binay, hindi naman binuto ng ganyan kahit nasabihin siya ay popular. Pero klaro rin yung mga corruption na involved siya, nakikita. Kaya meron ka ba makita kay BP Inday Sara? Puro paratang. Wala namang sulit na prueba. Yun ang pagkakaiba. Dahil si BP Sara hindi corrupt, si Binay ay corrupt. Yan ang katotohanan. Corrupt din yan si Binay. Yun ang pagkakaiba dyan. Paano may kumpara yan? Yung corrupt sa hindi corrupt. Si Manny Villar, talaga na biktima din siya sa propaganda. At nung panahon na yon, walang dumidipinsa sa kanila. Si Binay at saka si Villar, walang DDS yan na wala silang supporters na tulad namin mga DDS na naniniwala true and true kay BP Inday Sara dahil sa pamumuno ng kanyang ama na si President Rodrigo Roa Duterte. Walang katulad kahit anong comparison mo. Diyan na lang sa budget magkano ba yung budget ni President Duterte? 14 million. Ngayon 17 million, wala pang nagawa. Tapal-tapal lang. Turo-turo ng mga kanal. Tingnan natin pagka bumaha ulit. Kung di ba lulubog ulit ang bansa natin. Kawawa talaga. Pinakita ni Chavit, ano nangyari? Ngayon, hinahanda na yung pundo para sa flood control. Anak ng tinapay. Hinanda ang pundo sa flood control. 2027 budget, ihahanda daw. Sabi ni Bangag. So, source of money naman yan. Para naman siguro yan sa election, kung magkaroon ng election or sa impeachment ni BP Inday Sara. Ang dami na yung nakaimbak na pera, ba't ayaw yung gamitin yan? Ilabas naman ninyo yan. Ang mga malita-malita, baka ilalagyan nyo ng dura yan. Baka kukut-kutin ng mga daga yan. Sa dami yan. Hindi na matatanggap ng Central Bank yan kung may punit-punit na yan ng daga at ipis. Kaya siguro nakalagay sa malita para hindi makapasok yung at lagyan ng naptalina para hindi makapasok yung ipis at daga. Ganyang karaming pera. Hindi pa kayo kontento. Humihingi pa ulit sa budget 2027 na mayroon bang nagawang flood control? Yan ang pinakita ni Chavit. Anong pinakita ni Chavit? Ang daming ghost project, mga guni-guni project. Galing sa salita ni Bangag, guni-guni lang daw. Totoo, guni-guni. Diyan mismo sa inyo, guni-guni ng anak mo. Guni-guni ng anak mo yung mga project niya. Mayroon pa mga project na simento lang, putik ang ilalim, lupa. Kunting ulan na lang yan, babagsak na lahat. Sabihin na nasira. Kaya gagawa ulit ng flood control. Mayroong hinahabol ng mga flood control. Minamadali, hindi pa rin tapos. Siyempre, wala nang pera yung kontraktor.
Papagawa mo pa ba yan na ninakaw na ninyo lahat? So, diyan mismo sa distrito ni Sandro Marcos ang pinakita ni Chavez Singson. So, gumagamit siya ng high-tech na drone, nakikita yung mga exact location, naka-geotag siya. So, hindi natin ma-deny. Kasi nakalagay doon sa transparency server din ng DPWH, doon nila kinuha yung mga projects, yung mga tamang lokasyon, mga altitude, mga ganyan. Altitude ba yun? Oh, yung geotagging nila. So, nakikita. Anong pinakita? Wala talagang mga project na matino. Merong project, hindi magkarugtong. Dalawang project, dalawang kontraktor, hindi magkarugtong. Merong may butas. Ibig sabihin, may bakanting space na pagbaha, doon papasok ang tubig. Mga ganyan ba? Kaya meron talagang wala, non-existent. So, guni-guni project according to Bangag. Ngayon, humihingi na, para dapat mag-bicameral na naman. Baka na naman si Swansing dyan ang mamumuno. Yaman naman yung mga Swansing. Ngayon, ihanda daw yun. Ngayon, laging sinasabi ni Claire Castro na we owe it to BBM na binubulgar nila yung korupsyon. Siyempre, huling-huli na siya eh. Kasama siya sa sindikato, kaya para maging hero siya, sasabihin niya siya nakabulgar niyan na hindi naman totoo. Si BP Inday Sara 23 pa, sinabi na may corruption na, kaya nga umalis siya sa DP dahil ayaw niya ng corruption, ayaw niyang mag-involve dyan sa corruption. Ang ginawa sa kanya ng mga DPWH at mga congressman na pinatungan kasi ayaw niyang pumayag na hatian doon sa budget. Kita niyo, kawalang hiyaan ng mga yan. Ngayon, sabihin mo na ikaw ang nagbulgar. Ano yung ginawa ni President Duterte? Sila na ungab. Kasama yan si Vic Rodriguez na nagpatunay na may diferensya yung GAA. General Appropriations Act na yun itong iskandalo na binulgar ni Saldico sa Bicameral Committee kung siya ang Appropriations Committee Chairman. Yan. Sino ba nagbulgar niyan? Di ba sa President Duterte? Isa yan sa mga dahilan na kinidnap niya si President Duterte. Kasi alam niyo, mahadlangan talaga eh. Kaya yan ang nangyari ngayon. At huwag kayong magkalala, kahit na hindi nag-people power ng mga tao, puputok na lang yan, sabihin ko sa inyo, kung meron kayong gagawin against BP Inday Sara. Puputok yan sigurado, kahit na itong conviction na to. Subukan nyo i-convict yan. Matutuloy ang people power na yan, sigurado ako. Or, imaniobra ninyo yung 2/3 vote dyan, gagawin ninyo, hindi ninyo susundin ng 1987 Constitution nga talagang all senators, which is 24, gagawin ninyo yung 13 na lang. 13 na lang o 12 na lang, kasi pababain nyo to 18 senators na lang sa pamamagitan ng pag-charge sa kanila ng mga gawa-gawang mga kaso na hindi naman katulad kay Villanueva at kay Chis na totoo talagang nakatanggap ng malita, nakatanggap ng malaking halaga. Kaya nga naging joke na ngayon dito si Villanueva na nagsalita siya doon na may kausap siya yata mga supporter niya, mga estudyante yung iba na nananalig siya ni GC. Kaya nagpasalamat siya ni GC. Matibay ang kanyang pananalig ni GC. So, si GC, siguro ang ibig niya sabihin, GC is Jesus Christ, of course, ang ating Panginoon. Pero yung ibang GC ang pinasasalamatan niya sa pagkangayon. Ang GC ay si Jesus Crispin Remulla. GC pa rin yun. GCR. Jesus Crispin. GC. Sumupura. Talagang nagpasalamat siya na hindi matuloy ang kaso niya. Kasi yun ang usapan. Ilipat ako dyan, maging majority ang mga tuta 12 noon, tuta 11 paglipat namin. Kaya maraming salamat GC, Jesus Crispin Remulla. So yun ang nangyari. So itong mga move nila, desperate move yan. Kaya along the way, hindi natin lulubayan lahat na galaw nila, bubukingin natin.
Kala siguro nila kung kung masisira nila si VP Inday Sara, lilipat tayo sa kanila. Yun ang kawalang utak. Sana ang pag-iisip nyo, ibig sabihin, nakukumbinsin nyo kami na lilipat sa inyo kay Rizal Antiveros ang ibubuto namin. Kung na hindi ko naman talaga isip na mangyari, hindi ko in-expect na mangyari na makonvict si VP Inday Sara na hindi na siya pwedeng tumakbo. Napaka-imposible niyan. Pero kung mangyari man yan, hindi kami lilipat kung kaninong kandidato na itataas ang kamay ni BBM. Na wala na yan, kiss of death, ang patay na yung kandidato na yan. Sigurado yan. Kaya hindi kami lilipat sa inyo. Ipaglaban namin yan, VP Inday Sara. Kung hindi siya, kung makonvict man siya, hindi naman mangyayari, talaga mag-people power ang mga tao. Sigurado yan, 100%. 100% yan. Lalabas yan sa kalsada. Mapadali pa ang pangyayari. Hindi na tayo sa eleksyon. Tanggal na kayo lahat. At siguraduhin lang ninyo, may bahay kayo doon na hindi kayo mahabol ng extradition. Hindi ma-sequester yung mga properties ninyo dito sa Pilipinas. Talagang sisirain din natin yung mga congressman na yan. Tulad niya na Abante. Sisirain natin yan. Patikimin natin sila sa mga ginawa nilang operasyon, suppression, repression na ginawa nila sa mga vlogger. Pagdating ng panahon, anuhin natin yan. Hindi natin kalimutan yung mga ginawa nilang paglabag sa batas at patuloy na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi natin kalimutan. So, na-discuss na natin yung dalawang topic. Medyo mahaba na itong natin discussions for this morning. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. At I hope that you will like. Pindot naman ang like, pakishare din this video. At if you're new to this channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe naman. And also, thank you doon sa mga laging nanonood dito. Kahit bilang lang kayo sa kamay, it's okay as long as we are here to really support our VP Inday Sara. Then mahalin natin ang ating bansa by telling the truth, defending what is right, and protecting our freedom and democracy. Yan ang importante. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang tanghali sa inyong lahat. God bless po. Ingat-ingat lang. Salamat.